Ganun po tayo. Napakagandang balikan mga kapatid ang mga nakaraan. Hallelujah na tayo lahat. Amen ay nandoon sa punto na amen, napakasaya. Ano yung joy of salvation? Dala-dala lagi natin ang joy of salvation. Hindi natin nais na may wala sa salita ng Panginoon. Amen. Subalit sa pagdimas ng panahon mga kapatid. Hallelujah itong si Samson. Amen. Hallelujah ay medyo nalihis ng landas mga kapatid. Si Samson mga kapatid na in-serve sa Lord and he do lahat ng commandments ng Panginoon, lahat ng utos ng Panginoon sinunod ni Samson mga kapatid. Ganon si Samson katuwid sa paningin ng Panginoon, ganon siya kainit sa kanyang pananampalataya. Ganon kainit ang mga Kristiyano mga kapatid noong unang panahon. Noong una tayo ay tumanggap sa Panginoon, hallelujah, napakainit natin. Amen. Lahat ng utos ng Panginoon susundin natin na magbibigay tayo. Hallelujah. Ang ika po ibinibigay. Hindi papayag na walang walang offering na hindi ka makakabigay. Amen. Ang lalong panahon sa pagpapadyak, hallelujah, nagtatabi na para, amen, pa-offering sa Sunday. Pa-offering sa gitnang gawain, sa Bible study. Hallelujah. Subalit mga kapatid sa pagdipas ng panahon, hallelujah, nagbabago mga kapatid. Nagbabago ang takbo ng panahon. Nagbabago ang pananampalataya ng Kristiyano. Hallelujah. So ito si Samson mga kapatid. Amen. Meron siyang babae sa buhay niya, si Delilah. Si Delilah na walang ginawa, kundi tanongin siya kung anong kanyang kahinaan. Amen. Si Delilah na walang ginawa kay Samson, kundi uliratin ang kanyang kahinaan. Tanongin siya ng tanongin. Napakatsaga ni Delilah. Talagang matyaga siyang tinanong si Samson kahit hindi sinasabi ni Samson ang kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang kalakasan. Hallelujah, hindi niya ito inaamin. So baka dahil sa nakakukulit ni Delilah mga kapatid, napaamin niya si Samson. Amen? Kaya ng kaaway mga kapatid. Si Delilah ang kaaway sa buhay natin mga kapatid. Yes, amen. Pilit tayong tinatanong, pilit tayong biniligawan ng kaaway mga kapatid upang hallelujah, makuha sa atin ng sagot kung ano nga ba ang ating kahinaan mga kapatid. Yes, correct. Sa paglipas ng panahon, bilang isang Kristiyano sa ating pananampalataya, mga kapatid, dumarating ang mga pagsubok sa buhay natin na halos hindi natin makayanan. Binibigyan tayo ni Delilah, binibigyan tayo ng kaaway ng mga pagsubok. Hallelujah! Kung saan ba tayo mahina? Sinusubok tayo ng kaaway kung saan nga ba tayo mahina? Amen? Ito kaya, kung walang laman ng tiyan, magdalikod pa kaya ito sa Panginoon? Amen? Itong kayang Kristiyano ito, kapag kaya wala itong pambayad sa upa ng bahay, maglilingkod pa kaya ito sa Diyos niya. Amen? Ganun ang ginagawa ng kaaway mga kapatid. Yun ang ginagawa ni Delilah. Talagang, hallelujah, hindi masyado siyang malaman anong kahinaan ng Kristiyano ito para ito matalo. Hindi masyado ang kaaway mga kapatid sa buhay natin. Araw-araw binibigay niya tayo ng mga pagsubok. Sinusubok niya tayo kung saan niya ba tayo mahina mga kapatid. Amen? Araw-araw ang kaaway, hallelujah, naglalagay ng mga patibong sa ating daraanan. Bilang isang Kristiyano, naglalagay siya, hallelujah, ng mga problema. Amen? Naglalagay siya ng mga kawalan ng pera, kawalan ng pinansyal, hallelujah. Baka dito mahina ka, pag wala kang pinansyal, baka, hallelujah, itakwil mo ang iyong Diyos. Baka kung wala kang, hallelujah, pakalusan bukas, hindi ka magsasamba ng Sunday, magbibiyahin ka muna para kumita. Hanap muna tayo ng pera. Doon ka siguro susubukin ng Panginoon. Amen? Siguro mo ikaw ay binata, hallelujah, meron sa'yo ng aya. Sa isang kasiyahan doon, maraming balandang binibili. Dahil ikaw ay binata,
Tinitingnan ng kaaway kung saan nga ba tayo mahina, mga kapatid. Tinitingnan ng kaaway ang bawat ang bawat bahagi ng buhay natin, ng ating sarili. Hallelujah. Sinisipan niya kung saan nga ba tayo mahina. Sa araw-araw na ginagawa natin, mga kapatid. Yes. Tinitingnan ng kaaway kung saan nga ba tayo niya mahuhuli. Kung saan nga ba niya tayo mapapaamin. Kung saan nga ba niya makikita ang ating kahinaan, mga kapatid. Amen? Kung sabi mo na sa pangangaral, God use us as long we follow God's direction. Hanggang tayo sumusunod sa direksyon ng Panginoon, sa utos ng Panginoon, hallelujah, mga kapatid, tayo gagamitin ng Diyos. So si Samson, ginamit siya ng Panginoon sa napakahabang panahon, mga kapatid, dahil siya ay sumusunod doon sa utos ng Panginoon. But, cannot use us if we turn aside God for something else. Pero, mga kapatid, once na nga tayo, hallelujah, ay sinantabi natin ng Diyos para sa isang bagay, hindi na tayo gagamitin ng Panginoon. Yes. Amen? As long as tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, ang Diyos mananatili sa atin, mga kapatid. Pero pag dumating ang punto na tayo ay nasipat na ng kaaway kung anong kahinaan natin, hallelujah, at nung na tayo lumagi sa ating kahinaan, hallelujah, unti-unti lumalayo sa atin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo magagamit ang Panginoon kung hindi tayo magpapagamit. Hindi tayo magagamit ang Panginoon kung nagpapagamit tayo sa kaaway. Tandaan mo natin ang sinasabi ng kasulatan, ang kaibigan ng Diyos ay kaaway ng sanlibutan. Ang kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Amen? Kailangan, isa lang ang ating paglilingkuran. Paano kung na-receive tayo, ang Kristiyano? Huwag natin aasahan, hallelujah, na ang Diyos ay gagamitin pa tayo, mga kapatid. Kaya habang tayo ay malakas, habang tayo ay nagpapagamit sa Panginoon, mga kapatid, hayaan lang natin yung mga dinayla sa buhay natin, huwag natin papansinin. Amen? Huwag natin kasi pagpansin natin yung mga problema na yan, na binibigay ng kaaway sa atin, mga kapatid. Hallelujah. At sinabi mo sa kanya kung ano ang kahinaan mo, amen, babagsak tayo, mga kapatid. Amen? Huwag natin kahayaan. Sabihin sa kaaway kung ano ating kahinaan. Ang kaaway ay hindi nakakatalos ng pag-iisip natin. Pero kaya niyang kontrolin ang isipan natin, mga kapatid. Amen? Kung anong nilalaman ng isip mo, hindi niya kaya basahin. Ang Panginoon lang nakabasa. Once you speak, doon siya papasok. Pag sinalita mo. Pero kaya niyang kontrolin ang isip natin, mga kapatid. Andiyan siya lagi bumubulong sa isip natin. Diba? Si Delilah walang ginawa. Kaysa mo sa pagtibulungan. Samson! Ano ba talaga ang dahilan ng iyong kalakasan? Sabihin mo na kung mahal mo ako. Diba? So dumating sa punto na ito si Samson siguro ay napuno na. Sinabi niya na kung anong kanyang kahinaan. Kaya yun. So dahil sa pangyayari yun, mga kapatid, unti lumayo sa kanya ang Panginoon. Amen? Iwanan siya ng Panginoon. So sabi ko po na sa pangaral, tayo, na mga Kristiyano, hallelujah, nung tayo tumanggap sa Panginoon, hallelujah, karamihan daw po. Akala nila pagka naging Kristiyano ka ay easy na lang ang buhay. Masaya. Masaya nga naman bilang maging isang Kristiyano, mga kapatid. Subalit, sabi ng mga aral, we are not on a picnic. Wala tayo sa picnic kapag tayo naging Kristiyano. Amen? We are in a battlefield. Tayo ay nasa labanan, mga kapatid. Once na tinanggap natin ang Panginoon, huwag natin sabihin na tayo ay easy na. Easy na ang buhay. Ganun-ganun na lang. Mga kapatid, nasa battlefield po tayo. Yes. Once naging tumanggap ka sa Panginoon, asahan mo ang gera sa buhay mo araw-araw. Amen? Kaya yung init mo, nung una kang tumanggap sa Panginoon, panatilihin mo. Ang apoy sa puso mo, mga kapatid. Hallelujah. Ang init mo sa pananampalataya mo. Kasi once na maghihina-hina tayo, hallelujah, andyan yung kaaway, laging nakaabang. Amen? Para huliin kung ano ang ating kahinaan, mga kapatid.
been trained and brought up and know all the techniques of the enemy. Tayo, nasa battlefield, sabi po ng mga ngaral, tayo yung mga Kristiyano, tayo yung mga sundalo, Kristiyano. Tayo ay training. Amen? Ito ang training, mga kapatid, sa atin. Nasa battlefield tayo, itong araw na ito ang ating training. Hallelujah, kailangan malaman natin lahat ng technique ng kaaway sa buhay natin, mga kapatid. Lahat ng technique ng kaaway. Hallelujah, kailangan pag-aralan natin. Isang sundalo, mga kapatid, lahat ng galaw ng kaaway, pinag-aaralan ko nila. Kung ano yung kahinaan ng kaaway. Para hindi sila matalo sa labanan, mga kapatid. To know how to fortify, to know how to fight the fight, and we can only do that as the Holy Spirit revealed it to us. Yes. Amen? Yan lamang, mga kapatid, ay ating magagawa. Kung i-reveal ito sa atin ng Espiritu Santo, mga kapatid. Ngunit paano marireveal sa atin ng Espiritu Santo, mga kapatid, kung tayo ay nakikipabatok? Yes. Hallelujah sa sanlibutan. Amen? Kung ginagawa natin ang mga bulong ng kaaway sa atin, yung mga binibigay ng mga, hallelujah, barriers sa ating harapan, mga kapatid, ginagawa natin. Ginagawa natin yung mga ayaw ng Panginoon. Di ba? Ginagawa natin kung ano yung mga hindi dapat. So, paano marireveal sa atin ng Holy Spirit ang sikreto ng kaaway? So, andito tayo ngayon. So, dito, mga kapatid, tuwing may gawain sa Bible study natin, mga kapatid, hallelujah, ay yung ating mga training. Para paglabas natin sa battlefield, mga kapatid, alam na natin yung mga technique ng kaaway, kaya na rin natin iwasan. Alam na kasi na-training tayo ng Holy Spirit. Amen. Amen. Na-training tayo sa likod ng pulpito, na-training tayo sa loob ng church, hallelujah, sa pamamagitan, amen, ng mga salita ng Panginoon. Mga kapatid, subalit paano kung malalaman kung paano iiwasan, hallelujah, ang mga patibong ng kaaway kung hindi ka nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Amen? Sabi ng Brother Roy kanina, hallelujah, ating pagbulayan ang salita ng Panginoon araw at gabi. Amen? Ayan ang mga trained Christians. Lagi siyang, hallelujah, nagbababad sa salita ng Panginoon. Para hindi siya basta-basta magapi ng away. Ang isang sundalo sa literal, mga kapatid, lagi yan sila nagtitraining. Lagi yan sila, yung kailang mga baril, lagi lang nililinis. Lagi lang nililinis siya, ninaayos. Kasi once na biglang may kalaban, hallelujah, pag yan kalawang, hindi yan puputok. Ganyan tayo, mga Kristiyano, dapat, mga kapatid, hallelujah, lagi tayo nagbabasa ng kasulatan. Lagi natin hinahasa yung ating isip. Amen? Lagi tayo naghahasa hallelujah, nagpapaturo sa Panginoon. Para kung nandiyan ang kaaway, hallelujah, madali natin sila magagapi. Mga kapatid, hindi tayo basta magagapi ng kaaway, kundi sila ang ating magagapi. Amen? So, the Holy Spirit, sabi po nila, no, is the commander-in-chief of the army of the Christians. Siya yung commander-in-chief natin, yung Holy Spirit. So, kung wala sa atin ang Holy Spirit, mga kapatid, hallelujah, susunod tayo sa commander-in-chief natin. Kagaya sa isang presidente, sa isang bansa, ang buong sandatahan, kung ano sinabi ng commander-in-chief, susunod sila. Dahil lang nararapat. So, sa ating mga Kristiyano, hallelujah, yung Holy Spirit, kailangan lagi nasa atin yan, mga kapatid. Amen. Para nalalaman natin, hallelujah, yung mga teknik ng kaaway, kung paano siya kikilos. Kasi yun ang magtuturo natin sa atin, i-reveal sa atin ng kaaway, ay ng Holy Spirit, kung ano nga ba yung mga teknik ng kaaway, para tayo, hallelujah, matalo niya. Amen. So Samson did all right within God's company. Lahat daw, maayos. Lahat okay kay Samson, yung nasa Panginoon siya. Yung sinusunod niya, ang mga utos ng Panginoon, lahat ay okay. Wala pa problema. Amen. Ang mga Kristiyano, hallelujah, na sumusunod sa utos ng Panginoon, hallelujah, walang problema. Amen. Ang mga Kristiyano,
tayo sa utos ng Panginoon, mga kapatid. Amen. In trouble, with flirting with bad company. Subalit mga kapatid, kapag tayo, hallelujah, ay nakipamatok, hallelujah, nakisama sa mga tao sa labas, hallelujah, we are in bad company. Ang Diyos ay napipighati, mga kapatid, ang Holy Spirit ay napipighati. Kapag ang isang Kristiyano ay nakagawa ng hindi maganda, hallelujah, sa paningin ng Panginoon, napipighati ang Holy Spirit. Kapag lagi mong ginagawa ito, mga kapatid, ang mga maling gawa, hallelujah, bilang ikaw ay isang Kristiyano, hallelujah, ang Holy Spirit ay unti-unting lumalayo. Amen? Unti-unting lumalayo sa atin ng Panginoon. Kapag ka hindi ka niya kakontrol, mas nagpapakontrol ka doon sa kaaway, mga kapatid, ang Panginoon ay unti-unting lumalayo. So si Samson, akala niya, pag-gising niya, ano pa rin lakas niya? Subalit, hindi niya alam, iniwanan na siya ng Panginoon kasi sinabi niya yung sikreto niya. Amen? Nawala ang lahat sa buhay niya, mga kapatid. Amen? Subalit, sa kabanyan ito, mga kapatid, Samson pa rin mga kapatid ay hindi siya nakalimot sa Panginoon. Mamaya. Amen? So, praise the Lord. So when we are in trouble with flirting with a bad company, kung tayo ay makikiisang sa gawa ng sanlibutan, mga kapatid, hallelujah, we are in bad company. Ang Diyos ay nalulungkot, ang Espiritu ay nalulungkot, hallelujah, kapag tayo, mga Kristiyano, ay nakagawa ng hindi magandang bagay. Amen? So kailangan, hallelujah, lagi tayo in good company. Lagi natin alalahanin, hallelujah, kung ano ang ating naririnig sa likod ng pulpito. Amen. Nang sa gayon, mga kapatid, hindi tayo makagawa ng hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Amen. So ang tao, mga kapatid, amen, para sa kanya, ang success, ang tagumpay, ay kung ano yung natapos niya. Kung nakapagtapos siya, meron siyang pusong matapos, abot niya ang gusto niya sa buhay, yun ang success para sa tao, mga kapatid. Amen. Amen. Pero sa ating mga Kristiyano, sabi po ng mga ngaral, we can only be a success as we follow after God's statutes and His way of doing things. We can never be by patterning after the world. Subalit tayo, mga kapatid, ng mga Kristiyano, hallelujah, tayo, ang success sa atin, mga kapatid, ay ang sumunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Pagkabalik ng Panginoon, kapag tayo ay nakasama sa pag-agaw, mga kapatid, yun ang success na ating inaantay, mga kapatid. Amen. Pero sa ngayon, hallelujah, ang success sa atin, mga kapatid, hallelujah, kada problema, kada pagsubok na ibinibigay sa atin ng kaaway, mga kapatid, pagtagumpayan natin yan ang success sa Kristiyano. Amen? Hindi tayo tumibigay sa success. Okay lang, nag-aral tayo, makapag-aral tayo, magkaroon tayo ng trabaho. Okay lang yan, success yan. Pero ang Kristiyano ay hindi yan nakatingin, mga kapatid. Yes, mas nakatingin tayo sa success natin, hallelujah, kapag napagtagumpayan natin ang problema sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. So yun po ang Kristiyano. Iba ang kaligayahan ng Kristiyano sa kaligayahan ng sanlibutan, mga kapatid. Ang kaligayahan ng mga tao sa labas ng iglesia, hallelujah, ay kung ano ang natapos nila, kung ano ang natamo nila, kung ano ang meron sila, kung ano ang nakuha nila sa ibabaw ng mundo, mga kapatid. Subalit ng isang Kristiyano, hallelujah, ang kaligayahan natin ay ito. Ang makapakinig na salita ng Panginoon, hallelujah, ang mapagtagumpayan, ang mapagpasubok sa buhay natin, mga kapatid. Yun po ang success at ang kasiyahan ng isang Kristiyano. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi mo po na, no? There is no need for any man to try to take his worldly knowledge and ever test God with it. So yun po, sinasabi natin, ano? Hindi kailangan ng isang tao, hallelujah, ipakita. Hindi kailangan ng tao ang worldly knowledge, mga kapatid, para ma-please mo ang God. Hindi mo kailangan ng katalinuhan. Hindi natin kailangan ng katalinuhan ng
kanyang utos. Amen? Manalig ka sa Kanya, gawin mo kung anong gusto ng Panginoon, hallelujah, at bibigyan ka ng Panginoon ng talino, mga kapatid. Sabi nga doon, no? Humingi tayo ng talino sa Panginoon. Dahil ang Diyos, hallelujah, kaya niyang ibigay sa iyo lahat, basta susunod lang tayo. Walang imposible sa Panginoon, basta susunod tayo sa Kanya. Sabi ko ano, kapag naisipan na laban na ipagkikipaggalit laban sa Diyos, kung mag-aaral ka sa isang universidad, sa isang Bible school, paglabas mo, sa diploma ka na, hindi na ako. Pwede na akong sumabak, pwede na akong makipagdibate. Yun ang dating nun eh. Nasaan nun mga kapatid ng Espiritu Santo? Wala. Dahil ang pinag-aralan mo ay pag-aaral ng tao. That's right. Nag-aaral ka sa banal ni Gamaliel eh. Hindi naman pag-aaral sa salita ng Panginoon pinag-aralan mo sa loob ng Bible school. So, ang pakikipaglaban, ayun naman, pagkaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Ang tendency niya, kapag tapos ka, kung ano na pag-aralan mo sa loob, kapag meron mo ka nakashare, makikipag-away ka ngayon. Marami na tayo nakasalumuhan ganyan mga kapatid. Halos lahat ng sikta, ng reliyon dito sa paligid, hallelujah, kapag ka tayo nakakaharap, ang gusto na i-debate. Hindi tayo ganun. Hindi tayo ganun. Ang message po ay hindi namin hindi namin ipagtalo. Hindi natin kailangan makipagtalo sa salita ng Panginoon. Amen? Kailangan natin makipag-share. Share lang po tayo na share. Huwag tayo makikipagtalo. Praise the Lord. So, ganun po, no? Alam mo, hindi natin kailangan maging matalino para gamitin tayo ng Panginoon. Mag-aaral lang tayo sa Biblia. So, hindi lang natin ang utos ng Panginoon. Hallelujah. At gagamitin tayo ng Panginoon. Amen? Kapag nakita ng Panginoon ang ating puso, mga kapatid. Sabi ni Paul, the Word came to us not only or the gospel, by the gospel, in word only, but through the power and manifestation of the Holy Ghost. Yes, amen. Amen? So, ang salita ay hindi dumating sa atin dahil ang word, ang salita ay hindi dumating. Sa pamagitan ng salita, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang manifestation, manifestation of the Word. And the Word came to us not only by the gospel in word only, but through the power and manifestation of the Holy Ghost. Okay, basahin po natin yung 1 Thessalonians 1:5. First Thessalonians. First Thessalonians chapter 1, verse 5. First Thessalonians 1:5. Sabi ko dito, kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman, kung anong pagkatao namin, ang aming ipinapakita sa inyo dahil sa inyo. So, ang salita mga kapatid, ng Panginoon, hindi ito dumating dahil sa salita lamang. Ito ay mayroong gumagabay mga kapatid. Ito ay, hallelujah, kinasihan ng Espiritu Santo ng Panginoon. Yes. Hindi tayo makakapagsalita ng galang natin lamang mga kapatid. Hindi tayo makakapangaral ng ating lamang. Wala tayong sariling, hallelujah, mensahe. Wala tayong sariling salita. Amen. Kahit gaano maganda ang ating binasa mga kapatid, hindi natin ito kaya paliwanag kung wala ang Espiritu Santo na magmamanifest dito mga kapatid. Para natin ito may
sininiwala sa Biblia. Subalit ito mga kapatid, hindi lang naman daw basta salita. Ito ay kinasihan ng Espiritu Santo ng Panginoon. Hallelujah! At ito ay hindi kaya ipaliwanag ng isang ordinaryong tao. Amen. That's right. So sabi ni Paul, the gospel that I preach didn't come like that, but it came through the renewing of the Holy Ghost and the power of the demonstration. Amen. Amen. That's the gospel. To know Him is the power of His resurrection. Amen. So yun po So balik tayo sa unahan sa ating kabila. Tungkol kay Amen, Samson. Amen. So si Samson sa kabila mga kapatid, na nangyari sa buhay niya. Amen. Nung malaman niya na siya'y nagkamali, humingi siya ng patawad sa Panginoon. Na minsan pa, Panginoon, minsan pa, tayo mga kapatid, ng mga Kristiyano, kung tayo nagkakamali, hallelujah, tayo nalayo sa Panginoon. Hallelujah, ipag-pray natin sa Panginoon. Lord, minsan pa. Amen. Amen. Umamin tayo sa Panginoon ng ating pagkakamali mga kapatid. Aminin natin sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng nagawa nating mali. Ipakita natin sa Panginoon ang ating pagsisisi. Pag nakita ng Panginoon at totoo ang ating pagsisisi mga kapatid, hallelujah, ibabalik tayo ng Panginoon kung saan tayo nagsimula mga kapatid. Ang init ng pananampalataya, ang joy of salvation, hingin natin sa Panginoon kung minsan pa. Hallelujah. Sabihin natin, Lord, minsan pa. Amen. Patawad, Panginoon. Yes. Naging mahina ako. Sinabi ko sa kaaway ang kahinaan ko. Amen. Subalit, Lord, minsan pa. Hallelujah. So yun ang huling nabanggit ni Samson. At ibinigay sa kanya ng Panginoon ang lakas na kanyang hiningi. At maraming tao, sabi ko nila, higit pa sa kanyang mga napatay nung kapanahunan niya, ang namatay doon sa araw na yung statpo na yun, nang gumuho yung building na yun. At si Samson daw po mga kapatid, hallelujah, ay ginamit ang Panginoon sa loob ng 20 taon. Tayo, wala pa tayong 20 taon, mga kapatid. Sana, huwag tayong panghinaan. Huwag na huwag natin sasabihin sa kaaway kung ano ating kahinaan, mga kapatid, para hindi na tayo matalo. Hallelujah. So, yun lang po siguro ang ating masishare sa umagang ito mga kapatid. Amen. At tayo po tumayo at tayo manalangin bago po ibigay sa ating MC. So, Lord, dakilang Diyos, sa Panginoon sa lahat po ma, hallelujah, sa oras ng Panginoon Panginoon, sa lahat naman sa iyong masalita. Hallelujah namin napag-aralan Panginoon sa umagang ito. Thank you, Lord, sa iyong mga panana, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Samson, Panginoon. Na naging guide namin sa umagang ito, Panginoon, upang malaman namin, Panginoon. Hallelujah, ang mga ganap ng kaaway, Panginoon. Patawarin niyo kami, Ama, hallelujah, kung minsan kami nakakawin ng maturya sa iyo, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, hallelujah. Patawarin niyo kami, Ama, kung minsan kami nanghihilip, Panginoon. Nagkukulang ang tiwala sa iyo, Lord, at kami nakikipamato sa sanlibutan, Panginoon. Tawarin mo kami, Ama, sa lahat ng aming nagawang pagkakamaling, Lord. Hallelujah. At minsan pa, Panginoon, balik mo sa amin, Panginoon, ang joy of salvation, Panginoon. Kung paano kami tumanggap sa iyo, noong Panginoon, napakainit, Lord. Ibalik mo, Ama, ang init ng aming pananampalataya sa iyo. Hallelujah. Ang mga kapatid namin naman, hindi namin kapilit sa Panginoon. Minsan pa, Panginoon, hallelujah, gisingin mo sila, Panginoon. Ibalik mo, Ama, sa kanilang joy and salvation, Panginoon. At sa gayon, Ama, magsama-sama kami muli na magpuri at pagsamba sa iyong hallelujah, banal na pangalan, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salita ito na aming pagbulaya sa Panginoon. Magpalaya mo, Ama, kaming lahat, ang bawat tayo na nagaliling, Panginoon, na may tituloy mo, piyari ka sa buhay, Panginoon. Ito yung may apply, Panginoon, sa aming pangaraw-araw na pamumuhay. Salamat, Lord. Ito ang aming sagot na lang, yung pasalamat at pagdakila sa iyong mataas na pangalan, sa Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sir Brother Ariel?
na rin sa amin sa ating Panginoon.